Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Ako po, mabubuking talaga ang lahat. Walang sikreto na hindi mabubulgar. Kung Bisaya pa, walay asong makumkum. Ang gawa dili magsapa. Nako si Atty. Kaufman, nagsalita na hinggil sa mga pasabog ni Trillanes. Yung picture ba? Naalala yung picture na pinost si Trillanes after na-declare ang ICC, na-reject ng ICC ang interim release ng Pang Duterte. Di ba, proud na proud si Trillanes doon na, hindi na makaka-uwi si Digong. Si Digong hanggang na yan, sa kulungan niya mamamatay, matutsugi. Nako. Merong balak si Atty. Kaufman para kay Trillanes. At yung mga kasabwat sa ICC, maghintay-hintay kayo in due time. Kasi babagsak talaga kayo. At malalaman, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang sabwatang ginagawa nyo para mapakulong at hindi mabigyan ng interim release si Pangulong Duterte. Naku kabibig, nagsalita si Atty. Kaufman. I-share ko sa inyo. I-share ko. Kasi itong picture na ito ni Trillanes, mga kabibig, ito. Ito ba? Diba? Nagpasalamat si Trillanes. Salamat ICC. Ito ang komento ni Atty. Kaufman. Hanapin ko, kabibig ha. Ang komento ni Atty. Kaufman, mga ito na. Ito na. Sabi ni Atty. Kaufman, kabibig ha, i-share ko lang sa'yo para kita. Dito ang basahin ko ha, from Alvin and Tourism. Sabi ni Atty. Kaufman, Attorney Nicholas Kaufman's statement in response to remarks made by former Senator Antonio Trillanes. Ito na. The defense has noted Antonio Sonny Trillanes' rather comical attempt to show himself as the big influencer after posting an old photograph of himself beaming in the company of ICC officials in the immediate aftermath of the appeals judgment on interim release. Nako, nagtanga-tanga si Trillanes. So, sa sobrang emosyon niya ba, hindi niya mapigilan, nag-post nito, tapos may salamat ICC after ng mag-reject ng ICC sa interim release ng Digong. Yan, kinuha ng abogado at ito ay pwede niyang gamiting ebidensya na sasabihin, tingnan nyo, taga-Pilipinas to, kontra ito ng mga Duterte, bakit nakipagkita sa ICC? Diba? Bringing or showing, attempt to show himself as the big influencer. Tingnan mo, siya ang main influencer, big influencer na posibleng tumulong, posibleng utak sa pag-surrender, pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ito pa, Antonio Trillanes' exploitative maneuver to voice himself on unsuspecting ICC officials is indicative of the political manipulation which led to the former president's transfer to The Hague and will be exposed in due course. Nako, mali yata ang paglaro ni Trillanes. Mali yata yung movement ni Trillanes. Akala kasi ni Trillanes na hindi mautak itong defense team ni Pangulong Duterte. Ito na, malaking ebidensya na to, mga kabibig. Ito, Antonio Trillanes' exploitative maneuver to voice himself of unsuspecting ICC officials is indicative of the political manipulation. So, pwede na political manipulation ang ginawa ni Trillanes
after or before or after meeting ICC officials na alam naman natin, pwede ba yon? Bakit? Witness ba si Trillanes? Di ba? Ano? Lawyer ba si Trillanes? Hindi naman. Ang Pilipinas ay hindi nakasapi ng ICC. Di ba? Nako. Yon mga kabibig. Paano na yan? Sabi dito, boy kanin, wag ka kasing pabida. Yan tuloy, sunog. Tuwing narinig ko ang pangalan, naalala ko yung fork ako. Praying to trust, ipasok sa ICC. Panapanahon na lang yan, may araw ka rin Trillian. Napansin ng depensa ang katawatawang pagtatangka ni Trillian na ipakita ang kanyang sarili bilang isang malaking influential matapos mag-post ang isang lumang litrato niya na nakangiti kasama ang mga opisyal ng ICC pagkatapos ng hatol sa apila ng pansamantalang pagpapalaya. Ang pansamantalang maniobra ni Antonio Trillanes na ipilit ang kanyang sarili sa mga walang kamalay-malan na opisyal ng ICC ay nagpapahiwatig ng manipulasyong pampolitika na humantong sa paglipat ng dating Pangulo sa The Hague at mabubunig ito sa takdang panahon. Naku po, kabibig. Paano yan, Trillanes? Delikado yung ginawa mo. Diba? Parang you're putting yourself in the center of intrigues. Paano yan, kabibig? Ano kaya maging reaction ni Trillanes nito? Of course, iimbestigahan ito ni Kaufman. Posible bang makasuhan si Trillanes? Ay, hindi natin alam kung ano ang plano ni na Attorney Nicholas Kaufman. Kasi timing na timing Timing na timing yung pag-post si Trillanes. Naku, itong dalawang ICC officials baka, naku, ipatawag ito. Naku, mas lalong ang mga tao hindi na maniniwala sa ICC. Diba? Ito kabibig ha. Pero on the other side, meron tayong bad news. Ito kabibig pagbisita kay Pangulong Duterte sa ICC, di pa sigurado ayon kay Kaufman. Sabi dito, inihayag ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakatakda bilang court holiday sa ICC ang December 25 at 26 kaya hindi umano pwedeng bisitahin si Pangulong Duterte sa mga bagit na araw. Gayunpaman, sinabi niya na susubukan umano nilang baguhin ito dahil naniniwala sila na dapat kasama ng dating Pangulo ang kanyang pamilya sa Pasko. Sabi ni Kaufman, he wishes to spend Christmas with his family. He knows that he has a huge base of supporters outside who respect the International Criminal Court and wouldn't dream of interfering with the proceedings that are going on. What the court decides, obviously, is a different matter. We'll do our best to make sure that happens. But unfortunately, I can't be too optimistic. But we will do our best. So sana pagbigyan ng ICC kahit ito man lang. Kasi hindi naman na binigay yung interim release. Kahit humanitarian reason. So sana itong pagbigay na lang ng pag-celebrate ng Christmas kasama ang pamilya ni Pangulong Duterte. Kahit ganito na lang, ito na lang Christmas gift nila kay Pangulong Duterte na ikinulong nila sa ICC detention na wala pang pagbabasa kung ano ang mga kaso. Hindi pa nga kumpirmadong kriminal. Di ba? Oo. Tapos, ay naku, kabibig ko yun. Kawawa, Well, ganun talaga sa ibang bansa, Hindi ka pa mga pinasahan kung ano ang kaso mo, nakulong ka na. Di ba, kabibig? Kaya nga sabi ni Attorney Rowena Guanzon, pauwi na lang si Digong dito na lang siya makukulong or hospital arrest, at least sa bansang Pilipinas, sabi ni Rowena Guanzon. Pero sabi ni Rowena Guanzon, marami siyang nakausap na mga masses at iba ang kanilang punto hinggil sa nangyayari kay Digong ngayon. Ang sabi ng masses na nung panahon ni Digong, payapa kami, hindi kami takot lumabas sa bahay, payapa ang pagtulog namin, walang kriminalidad, talagang peaceful at talagang
feeling namin safe kami pag si Pangulong Duterte ang presidente. Yun ang nagbukas ng mata ni Atty. Rowena Guanzo na, ay, ito pala yung pananaw ng mga tao. Ito pala yung naramdaman ng mga tao na nasa laylayan. Yung nakikita nila si Pangulong Duterte as a protector nila. Diba kabibig? Yung iba kasi, ang nakita ng Duterte na parang threat nila si Duterte. Kaya nga sabi ng iba, oy, bakit basher ka ng Duterte? Kasi bangag ka. Diba? So yun lang kabibig. Nako, Trillanes, paano mo yan masasagot ang mga ginawa mo dong? Nako, Trillanes. Ako, ikaw lang talaga, tawag dito, you're putting yourself into something na posibleng pahamak sa'yo. Siya na lang po sana ikunulong. Milagro na lang talaga kasi palagay ko andun yung ibang maleta dala nila. Something is really happening behind this whole thing. Time is the truth teller. Yes po. File a case in his group effort. Sabi yung isa, Karma is coming for Trillanes. Ito pa sabi dito, Ito pa. God always gave a perfect timing for Duterte. Ito pa. There is a right time for liars and hypocrites. I entrust everything to God. The battles belong to Him and mighty God. Milagro Jude na, sobrang tanga naman ni Trillanes. Bakit siya nag-post ng ganito? Boy kanin, huwag ka kasing pabida, yan tuloy, sunog ka. Yan kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang iyong komento dito na para yatang sinunong ni Trillanes ang kanyang sarili nang dahil sa picture? Kasi sobra kasi siyang excited. Na parang feel niya panalo na siya, na parang siya yung nagpanalo na siya yung panalo at siya yung kinampihan ng ICC at siya yung nagpanalo sa mga taong galit na galit kay Digong. Parang feeling niya siya ang hero. Gagamitin ito ni Trillanes, yung nangyari kay Digong, pagtatakbo siya sa 2028. I'm sure yan kabibig. Gagamitin niya itong propaganda na ako lang yung tanging tao ang nagpakulong kay Duterte sa ICC. Baka later on, sasabog ang istorya na tinulungan ko ang ICC, tinulungan ako ni Mark. We don't know kabibig. O baka si Trillanes. Baka nasa hanay ng mga officials or mga tumatakbong politiko sa BBM admin. Hindi natin alam, kabibig. Malalaman natin sa tamang panahon lahat-lahat ng mga sikreto na pilit nang tinatago, pero iisa-isa nang lumalabas ang baho. Yun lang po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.